Carmina's POV. No! Kagad kong wika kay Peter at mabilis ako nakabangon at bumaba ng kama. Para ko napapaso na biglang lumayo sa kanya. Di ko dapat pairalin ko anuman sinisigaw ng puso ko. Hindi po pwede. Ayoko sumugal sa isang bagay na alam kong bandang huli. Ako din na magiging talo. Anong ginagawa mo? Akala ko ba sa umpisa pa lang nagkasundo na tayo na walang pakialaman at di natin po pwedeng gawin ang ginagawa ng isang tunay na mag-asawa? Ano to? Bakit may mga ganitong moves ka? Oo, hindi porket kinasal tayo, pwede mo nang gawin sa akin ang gusto mong gawin. Mag-asawa tayo sa papel lang at wag mo naman sana ako itulad sa mga babaeng dumaan na sa buhay mo. Seryoso kong sagot sa kanya. Kita ko ang biglang pagbabago na ekspresyon ng mukha nito. Akmang lalapit to sa akin pero umatras ako. Di naman nakaligtas sa pandinig kong marahas nitong pagbuntong hininga. Carmina, gusto mo rin naman, 'di ba? Ano bang pumipigil sa'yo? Pwede natin gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa dahil kinasal na tayo. Sagot naman ito sa akin. Kagad ko tong pinanakihan ng mga mata. Gago ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Nakalimutan mo na bang napag-usapan natin noon? Galit ko namang sagot sa kanya. Di naman to nakasagot kaya muli ako nagsalita. Hindi ko kayo pinakikialaman ni Kyla kaya wag mo din sana akong pakialaman. Carmina, hanggang kailan ka magiging ganito? Kalabisan ba para sa'yo ang gusto ko mangyari sa ating dalawa? Hanggang kailan tayo mamumuhay na parang isang estrangherong turingan sa isa't isa? Sagot nito. Ano bang sinasabi mo? Peter, nagpapatawa ka ba? Alam natin pareho walang patutunguhan lahat ng to. Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo at pati ako gusto mo pang pakialaman? Diretsahan kong sagot. Tigagal tong napatitig sa akin. Papalipasin ko lang ang 2 or 3 taon at magpa-file ako ng divorce or legal separation. Sapat na siguro yun para matapos ang lahat ng kalokohang to. Hindi na rin naman siguro ko lalabas na masamang anak dahil naging masunuri naman ako sa mga magulang ko, di ba? Muling wika ko sa kanya. Anong sabi mo? Divorce? Legal separation? Nagpapatawa ka ba? Wala sa usapan natin ang tungkol sa bagay na yan. Sagot naman ito. Kita ko sa mukha nitong tinitimping galit. Galit? Tama ba ang nakikita ko? Galit siya. Bakit? Sa pagkakaalam ko sa hiwalayan din ang patutunguhan naming dalawa dahil sa sitwasyon namin ngayon. Teka lang, bakit? Ayaw mo? At anong gusto mo? Habang buhay mo ako itatali sa kasal na to na alam mo namang umpisa pa lang tutol na ako? Ines ko ring sagot sa kanya. Muli tong natigilan. Blankong mukha nito na tumitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Nakipagtitigan ako dito. Matira matibay sa aming dalawa. Tama lang ang ini-insist ko sa kanya ngayon. Walang dahilan para magsama kami ng matagal. Wala akong balak buruhin ang sarili ko sa kanya. Hintay niya lang makagraduate ako at hindi ako magdadalawang isip. Naiiwan ang tuluyan kung anumang buhay meron ako dito sa Pilipinas. Mukhang hindi na ito nagtitimpi at inilang hakbang ang pagitan naming dalawa at mabilis akong hinawakan sa magkabilang balikat. Ramdam ko ang gigil sa mga hawak niya, kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng kaba. No, hindi ako papayag. Walang hiwalaing mangyayari sa ating dalawa. Tandaan mo, pinaghirapan kong lahat ng to, kaya naman hindi ako papayag na basta-basta man lang akong iiwan. Galit na wika pa nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Carmina, ano mo ba ang rason kung ba't kita pinakasalan? Noon pa man may gusto na ako sa'yo at naipangako ko na sa sarili ko na ikaw lang ang kaya sa isang babaeng ihaharap ko sa altar. Muling wika nito sa akin na lalo pa nagpagulat sa aking sistema. Ano ang ibig niyang sabihin? Anong sabi mo? Sagot ko. Noon pa man gusto na kita. Ikaw palagi ang laman ng isipan ko. Noon pa man gusto na kitang ligawan. Gusto na kita, Carmina Velasco. At talagang hinihintay ko na dumating ka sa tamang edad para lang umpisahan ko na sana naman ligaw sa'yo. Sagot nito, nalalo pang nagpalito sa nararamdaman ko ngayon. Sinasabi ba ni Peter ngayon na noon pa man mahal niya ito? Pero bakit hindi ko napansin? Bakit kabi-kabilang babae ang nag-uugnay sa kanya noon pa man? Parang bomba na sumabog sa pandinig ko lahat ng revelasyon niya. Kaya naman nakatanga lang akong napatitig dito. Wala man lang akong napuhap na kahit anong salita na pwedeng isagot sa kanya. Kung gusto mo na masayang buhay, ngayon pa lang turuan mo ng sarili mo na matutuhan akong mahalin dahil mananatili ka sa piling ko habang buhay. Muling wika nito. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi niya. Ngayon,
Baka mamaya hindi naman talaga para sa akin ang binabanggit niyang salita. Imposible. Sa dinami-daming babaeng dumaan sa buhay niya, sa akin pa talaga siya may in love? Baka naman ginugood time niya lang ako. Baka naman gusto niya lang akong ikama, kaya niya nasasabi yung mga ganitong kataga. Sanay na magpaikot ng babae si Peter dahil playboy ito, kaya dapat lang na mag-ingat ako. Hindi ako dapat magpadala sa matatamis na salita mula dito. Akala niya siguro hindi ko alam na kapag wala siya dito sa bahay, si Kyla palagi ang kasama niya, na parang asawang turing niya kay Kyla. Samantalang bihira lang niya ako maisipan dalawin dito sa bahay. Akala mo ba maniniwala ako sa mga sinasabi mo? No. Basang-basa ko mga lalaking kagaya mo, Peter. Nagtatahi ka lang ng mga ganyang salita dahil gusto mo na pati ako mahulog sa mga kamay mo? Tandaan mo, huwag mo ko itutulad sa mga babae mo na konting kalabit mo lang, bumibigay ka agad. Ibahin mo ko sa kanila? Gigil kong sagot sa kanya, nalalo pang nagpadikit sa mga kilay nito. Let's see, Carmina. Wala rin akong pakialam kung maniniwala ka or hindi eh. Ang importante sa akin ngayon, kasal ka na sa akin. Hindi mo ako pwedeng iwan ng basta-basta. Bihag na kita. Asawa na kita at bubuo tayo ng pamilya kapag ready ka na. Sagot pa nito sa akin. Kagad ko tong pinanlakihan ng aking mga mata. Isa pa, ano bang ine-expect mo sa kasal na to? Isang laro? Naayaw ka na lang bigla kapag di pa ba sa gusto mo ang mga nangyayari? No, nagkakamali ka. Kung talagang may paninindigan ka, noon pa man paninindigan mo na sana ang pagtanggi sa kasalang naganap sa ating dalawa. Pero hindi eh. Pumayag ka na ikasal ka sa akin, kaya wala kang choice kundi harapin lahat ng to. Sagot nito sa akin. Hayop ka? Ano pa ba ang gusto mo? Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo? Kay Kyla? Bakit kailangan pang pati ako bisitin mo ng ganito? Halos pasigaw kong wika sa kanya. Ninisihan lang ako nito habang makahulugan akong tinitigan. Gabing-gabi na at dapat masarap pa ang tulog ko ngayon pero eto ko. Inistorbo lang naman ako ng Peter na to at pinakulo ang dugo ko. Ano ba ang gusto niyo ipaglaban tungkol sa kasal naming dalawa? Gusto niya raw ako makasama habang buhay. Sinong masamang espiritong biglang sumanib sa Peter na to at biglang nagbahago ang kanyang mga linyahan? Wala sa itsura nito ang kanyang pinakasalan. Ang misteryosong babae. Imagine si Kyla naman talaga ang fiancé, pero ako ang pinakasalan niya? Di ba ang gulo ng takbo ng utak? Sa dami siguro ng babae na nakabila dito, hindi niya na malaman kung ano ang desisyon na gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa bagay, alam kong halos lahat ng babaeng yun nagdedemande ng kasal sa kanya, kaya siguro ako ang pinakasalan niya dahil alam niya, hindi ako maghahabol sa kanya. Umalis ka na. Hindi na magbabago ang desisyon ko. 2 to 3 years from now, tatapusin ko ng kalokohang to. Pwede ka na magpakasal sa iba na pasok sa standards mo. Sagot ko sa kanya. Kagad nagsalubong ang kilay nito at akmang hahalikan na naman ako nito pero kagad akong umiwas. Tigilan mo ng kakahalik sa akin dahil baka ko na pang germs ang dala mo at baka mahawa pa ako. Nakakadiri ka. Kung sino-sinong babae nang duman sa buhay mo tapos ako tong nanahimik, gusto mo pang guluhin? Malamig kong wika sa kanya sabay piksi. Muli akong umatras papalayo sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Kita kong pagtangis ng kanyang bagang marahil dahil sa sinabi ko. Ah, ganon. Ganyan ang tingin mo sa akin? Tingnan natin kung hanggang kailan ang tapang mo. Hindi ako ganon kadaling mapasuko, Carmina. Kapag ginusto kong isang bagay, nakukuha ko kaagad sa isang iglap. Kaya humanda ka? Sagot naman ito. Muli ko tong inismeran at masamang tinitigan. Hindi ka ang pangarap kong lalaki. Ayoko makasama habang buhay ang isang lalaki na kung kani-kanino lang pumapatol, kaya sorry ka na lang. Muling wika ako at mabilis na naglakad papasok ng banyo. Kagad kong inilock iyon para masiguro na hindi niya ako masusundan. Alam kong nagkakainitan na kaming dalawa at bago pa lumala iyon, kailangan ko nang umiwas. Baka lalo lang kami magkasamaan ng loob kapag patuloy pa kami mag-uusap. Mas magandang wag muna siyang magpakita sa akin para naman magkaroon kahit papano ng katahimikan ang mundo ko. Hindi ko maiwasang sipatin ang tingin ng sarili ko sa harap ng salamin. Alam ko sa aking sarili malaki na ang pinagbago ko. Wala nang dating Carmina na masiyahin at easy-go-lucky. Alam ko marami nagbago sa akin mula na ikasal ako kay Peter.
Pagkatapos na mainit na pagtatalo sa pagitan namin dalawa ni Peter, hindi na ulit ito nagpakita pa sa akin. Lumabas ako ng banyo na wala na siya. Hindi ko na lang pinansin pa dahil alam kong bumalik na yon sa kandungan ni Kyla. Pumunta lang talaga ito dito sa bahay para lang inisin ako. Mabilis lumipas ang araw. Kasalukuyan ako nasa bookstore na may biglang tumawag sa pangalan ko. Kagad ako napalingon at hindi ko mapigilang mapangiti na mapansin ko si John Ray. Nakadisguise pa ito para siguro hindi makilala ng kanyang mga fans. Simula nung aksidente naming pagkikita sa coffee shop, ngayon lang ulit nagkatagpo ang aming landas. Alam ko, busy ito. Isa pa, mahirap ang sitwasyon nito. Sikat ito at hindi ito pa pwedeng tumambay sa mga matataang lugar dahil tiyak na kukuyugin to ng kanyang mga fans. Anong ginagawa mo dito? Naku baka mamaya makilala ka at pagkaguluhan ng mga fans mo. Nakangiti kong wika sa kanya pagkalapit nito. Matamis muna akong nganitian bago sinagot. Hayaan mo sila. Na-excite ako na makita kita kanina kaya kagad kitang nasundan. Ibigay mo na kasi sa akin ang phone number mo para naman matawagan kita. Natatawa nitong sagot. Hay nako, ikaw talaga. Sandali lang, magbabayad lang ako para makalis na tayo dito. Lipat tayo sa coffee shop para naman makapag-usap tayo na maayos. Nakangiti kong sagot sa kanya. Tumango ito at talagang sinamahan pa ako sa counter para magbayad. Ikakasal ka na pala kay Peter Jordan? Ang daya mo hindi mo man lang ako inimbitahan. Naglalakad na kami palabas ng bookstore nang marinig kong sinabi niya. Natigilan naman ako. Pasensya na. Malungkot kong sagot na siyang kagad naman itong napansin. Teka, yun lang ba ang masasabi mo? Sorry kung tunog pa kay Lamero ko pero may problema bang pagsasama ninyo? Tanong nito. Di ko na muna to sinagot hanggang sa makapasok kami sa loob ng isang coffee shop. Alam mo naman siguro na bago kami kinasal ni Peter, si Kyle ang fiancé niya, hindi ba? Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Malungkot kong sagot. Blanco ekspresyon ng mukha nito na tinitigan ako. Bakit ka kasi pumapayag? Tanong nito. Nagtataka naman akong napatitig dito. Kinasal nga kayo pero nakakapagtaka naman. Tuloy nang binabahay ni Peter si Kyla. Buntis siya ngayon kaya nga tinanggihan niyang ilang mga projects na ino-offer sa kanya. Sagot nito habang di inaalis ang pagkakatitig sa akin. Kaagad na nanlaki ang mata ko dahil sa pagkagulat. Pakiramdam ko biglang yumanig sa buong pagkatao ko ang balitang niyo ni John Ray. Hindi ko ina-expect na aabot sa gantong lahat. Kaagad kong naikuyom ang kamao ko sabay ng sunod-sunod na pagtari ng luha sa aking mga mata. Bahala na kung makita man akong umiiyak ngayon ni John Ray. Sobrang sakit ng balitang dala niya at di ko na kaya pang magpigil ng emosyon. Ano ba talagang meron sa inyong dalawa? Bakit ang bilis niyang lokohin ka, Carmina? Muling wika nito. Baka sa itsura nitong simpatya sa akin. Sorry kung nabanggit ko kagad to sa'yo. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi mo deserve masaktan ng ganto't lokohin niya. Kaya naman di na ako nagpaligoy-ligoy pa na ipaalam sa iyong lahat ng nalalaman ko. Muling wika nito. Kagad akong umiling. Hindi, ayos lang ako. Dapat ko pang ipagpasalamat sa iyo na sinabi mo to sa akin. At least hindi ako nagmumukhang tanga sa harap ng ibang tao. Sagot ko naman sa kanya at pasimpleng pinunasan ng luha sa aking mga mata. Balik tabing dagat ako pagkatapos ng pag-uusap namin ni John Ray. Nakakahiya nga dahil hindi maapantampat ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nagpapaalam ako sa kanya. Ilang beses pa ako nitong pinaalalahanan na huminahon ako pero walang epektong salitang yon sa isang pusong sugatan. Inalok pa nga ako nito ni ihatid niya raw ako sa pupuntahan ko dahil baka kumapano ko pero mahigpit ko yung tinanggihan. Gusto ko mag-isa. Ayoko ring umiyak na may nakatingin sa akin. Gusto kong sarilinin ng pait na nagkasawi sa pag-ibig. At least ngayon malaya ko mailalabas ang hinanakit ko sa mundo. Umaasa ako sa pamamagitan ng luha na to, maibsan man lang ang sakit na nararamdaman ng kalooban ko. Mahirap tanggapin ang lahat. Kahit naman hindi na kami nagsasama ni Peter, katulad ng isang normal na mag-asawa, masakit pa rin tanggapin na nakabuntis siya ng ibang babae. Nabuntis ni Peter si Kyla, ang babaeng dapat niyang pinakasalan sa umpisa pa lang. Dapat ko pa bang hintayin ng 2 or 3 taon para lang makipag-divorce sa kanya? Ano ba talagang silbi ng pagpapakasal niya sa akin? Bakit masyado masakit lahat ng to? Pakiramdam ko ng mga sandaling ito nag-iisa ako. Wala akong makausap at wala man lang magpapayo sa akin kung ano bang dapat kong gawin.
Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Wala sa sarili, kinuha ko yun sa loob ng aking bag para i-check kung sinong tumatawag. Lalo ko napaiyak nung mapansin ko si Peter ang tumatawag. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumawag to sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago ko nagpasyang sagutin ang tawag niya. Hello? Wika ko sa pinakakaswal na boses. Iniiwasan kong wag niyang mahalata sa boses ko na umiiyak ako ngayon. Baka pagtawanan pa ako nito. Nasaan ka? Kaagad ay tanong nito sa akin. Lumingali nga ako sa paligid bago to sinagot. Nasaan ako? Pakialam mo ba? Ba't ka napatawag? May kailangan ka ba? Tanong ko sa kanya. May pakialam ako dahil asawa kita. Nakalimutan mo yata ang oras. Kanina pa tapos ang klase mo. Ba't di ka pa umuwi? Tanong nito. Nagulat naman ako. Kahit kailang di ko nabanggit sa kanyang schedule ko sa aking klase. Hindi rin ito alam kung anong oras ako umuwi. Huwag niyang sabihin minomonitor niya ang bawat kilos ko. Pero bakit niya naman gagawin yun? Abala siya kay Kyla. Kay Kyla palagi umiikot ang mundo niya at madadagdagan pa siguro yun ngayon dahil magkakaanak na sila. Mind your own business, Peter. Huwag mong pakialaman ang lakad ko. Uuwi ako kapag gusto ko. Naiinis kong wika sa kanya kasabay ng pag-off ko ng tawag. Hindi ko na kasi mapigilan pang muling mapahikbi. Baka marinig niya yun at kung ano pang isipin niya sa akin. Ilang beses pang nagtangkang tumawag si Peter sa akin pero hindi ko na sinagot pa. Ilang text message na rin ang natanggap ko mula sa kanya pero hindi ko na rin inabala pang basahin. Basta ang alam ko lang, gusto ko mapag-isa. Gusto kong namnamin ang sakit ng unang kabiguan. Nakakahiya kung tutuusin. Iniiyakan ko ngayon ng isang lalaki na iniwasan kong mahalin. Iniiyakan ko isang lalaking malabong maging akin. Halos 2 oras pa akong nanatili sa lugar bago ko nagpasyang bumalik sa aking kotse. Nag-drive ako nang walang naiisip na destinasyon. Wala akong balak na umuwi ngayong gabi sa bahay ni Peter. Di ko alam saan ako pupunta. Wala din akong balak na umuwi sa amin. May tampo pa rin ako nararamdaman para kina mama at papa. Kung hindi sana nila ako pinilit na ipakasal kay Peter, baka hindi ko mararanasan ngayon ang matinding sakit ng kabiguan. Sa kakadrive ko, bigla akong naisip si Grandmama Frida. Tama, si Grandma. Mahal ako noon at alam ko, handa siyang makinig sa akin. Wala akong choice kundi umuwi ng mansyon. Ang lugar ko sa alam kong may isang tao na maintindihan ako at handa akong dumayan. Ang taong alam kong walang ibang hangad kundi ang aking kaligayahan, si Grandmama Frida. Pagkarating ng mansyon, kagad kong pinarada ang aking kotse. Mabilis na naglakad papasok sa loob. Nakasalubong ko pa ang isa sa mga kasambahay at tinanong ko agad kung nasan si Grandmama. Sinabi nito sa akin nasa labas pa daw kasama si Grandpapa Malik pero pauwi na daw. Si Vanessa naman nasa kwarto kasama si Uncle Clarence. Hindi naman sila ang sadya ko kaya nagpa siya ako dumiretso na lang muna sa isa sa mga guest room na palagi kong ginagamit kapag nandito ako sa mansyon para makapagpahinga. Wala akong ibang gustong makausap ngayon kundi si Grandmama lang. Siya lang gusto kong pagsabihin ng sama ng loob ko. Alam ko rin siya lang magiging kakampi ko at karamay ko. Pagkapasok ko sa loob ng guest room, tinanggal ko lang ang suot kong sapatos at nahiga ng kama. Nagtalokbong pa ako ng makapal na comforter habang hinayaan kong baling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pesting pag-ibig na to. Bakit sa kanya pa? Hindi ba pwedeng ang isip na lang pumili ng lalaking pwedeng mahalin? Sa dinami-rami ng lalaking po pwede kong mahalin, bakit sa playboy pa na yon? Sigaw ng isipan ko habang patuloy sa pag-iyak. Para tuloy akong isang bata na inagawa ng laruan at nagngangawa ngayon. Peter's POV. Kanina pa ako parot parito sa harapan ng gate. Kanina ko pa hinihintay si Carmina. 8:00 na ng gabi at hindi pa rin to nakakauwi. Shit! Nasaan ka na ba? Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Galit kong sambit at parang gusto kong magwala dahil sa pinagkalong galit at pag-aalala. Muli kong kinuha ang cellphone ko sa loob ng bulsa ko at muling tinitigan ang picture na sinend sa akin kanina ng isang anonymous na account. Picture yun ni Carmina habang kausap si Johnny sa isang coffee shop. Tinitigan ko yan at hindi ko maiwasan na makaramdam na matinding selos. Ano ba ang gustong patunayan ni Carmina? Na wala akong kwenta at mas gusto niya makipag-usap sa labas kasama si John Ray? Simula nung kinasal kami hindi ko nga ito mayaya sa labas eh. Takot akong i-reject nito. Hindi rin kami nakakapag-usap ng maayos dahil palagi ako nitong binabara.
Palagi niyang sinasali sa usapan si Kyla, kayong simula nung kinasal kaming dalawa, iniiwasan ko na ang babaeng yon. Kaya lang naman hindi ako umuwi sa bahay na ito dahil alam kong hindi komportable si Carmina na kasama ko. Gusto kong maging palagay ang loob nito sa akin bago ko siya suyuin. Pero sa mga nakikita ko ngayon, hindi pala ako dapat magpakakampante. Baka magising na lang ko isang umaga, naagaw na pala siya ng iba sa akin. Muli ko tinawagan ang number nito pero hindi niya na sinasagot. Halos malubat ng cellphone ko sa katatawag sa kanya pero nagsayang lang ako ng oras. Wala talagang Carminang sumagot at mukhang wala talaga tong balak na makipag-usap sa akin. Naiinis talaga ako. Sobrang kinain na ng selos ang puso ko at sa sobrang lakas ng pagkakahagis ko, kagad yung naghiwa-hiwalay sa sahig. Galit ako napasabunot sa aking buhok at nagmamadaling naglakad patungo sa aking kotse. Hindi po pwedeng wala akong gagawin. Hindi po pwedeng maghintay lang ako dito sa loob ng bahay habang di ko alam kung saan nagpunta ang babaeng mahal ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap siya sa lalong madaling panahon dahil baka mabaliw ako sa kakaisip kung saan siya nagpunta. Pagkasakay ko ng kotse, kagad kong pinarurot yon palabas ng gate. Isang lugar na napili kong puntahan. Yon ay ang bahay ko sa nakatira sa John Ray. Baka mamaya ko saan niya na dinala si Carmina. Hindi ako papayag na basta na akong aagawan ng kutong lupa na yon. Kaya nga nagpursige akong pakasalan si Carmina para hindi na to makawala sa akin. Tapos bigla, eksenang Johnny na to? Heck, maghahalong balat sa tinalupan. Talagang makakapatay ako kapag nangyari yon. Pagkarating ko ng bahay ni John Ray, di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sunod-sunod kong pinindot ang doorbell hanggang hindi yun nagbubukas. Wala akong pakialam kung mabulabog man na nakatira sa loob. Ang gusto ko lang mahanap si Carmina. Ay, sir, may kailangan po ba kayo? Kaagad na tanong sa akin na nagbukas ng gate. Katulong to ni John Ray at galit ko tong tinitigan. Nandyan ba ang amo mo? Galit kong tanong. Kaagad naman tong napatanga habang nakatitig sa akin. Nandyan ba ang amo mo? Muli kong tanong. Sa pagkakataong to, lalo ko pang nilakasan ang boses ko para maintindihan niya. Po? Si Sir John Ray po? Nasa kwarto niya po, nagpapahinga. Pautal-utal na sagot pa nito. Ako magsasalita pa ako na mapansin ko ang pagdating na nakangiting sa John Ray. Galit ko tong tinitigan habang hinihintay na makalapit to sa akin. Anong may Hindi na nito na ituloy pa ang kanyang sasabihin nang walang sabi-sabi sinapak ko ito. Plakda ito sa sahig habang umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Sa sobrang lakas ng pagkakasapa ko dito, mukhang nayinig yata ang buo nitong pagkatao. Samantala, ang kasambahay naman ito ay impet na napahiyaw at kagad na dinlohan ng kanyang amo. Sa sunod na lumapit ka pa ulit sa asawa ko, hindi lang yan matitikman mo sa akin. Galit kong wika sa kanya habang inaalalayan to ng kanyang kasambahay na makabangon. Peter Jordan, hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo. Wika pa rito ng tuluyan ng makatayo. Inisihan ko ito bago sinagot. Yes, hindi ako nagbabago at never ako magbabago. Mas magiging mabagsik ako kapag may gustong umagaw sa babaeng mahal ko. Galit kong wika sa kanya na kagad namang nagpahalakak dito. Kagad ko namang naikuyom ang aking kamao. So, naniniwala pala ang inosente mong asawa sa akin kanina? Good news! Nakikipaghiwalay na ba siya sa'yo? Nakangiti nitong sagot sa akin. Ikaw ang kausap niya kanina? Anong sabi mo sa kanya? Nagtitimpi sa galit na tanong ko dito. Muli tong napahalaka kaya naman muli ko tong nilapitan at sinipa. Muli tong napahiga sa sahig dahil sa aking ginawa. Shit you, Peter Jordan? Kahit ano pang gawin mo, unti-unti ko nga agawin sa'yo si Carmina Velasco. Hindi ako papayag na palagi mo na lang ako malalamangan sa lahat ng bagay. Galit na wika nito habang iniinda ang sakit ng muling pagbagsak. Subukan mo lang. Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sa'yo kanina, John Ray. Kayang-kaya kitang pabagsakin kapag tuloy mong maubos ang pasensya ko. Galit kong sagot sa kanya. Galit naman tong tumitig sa akin. Nginisihan ko naman to. Pwede kitang patanggalan ng mga projects kapag gugustuhin ko. Hawak ko ang career mo sa showbiz at kapag gumawa ka ng mga bagay na hindi ko magustuhan, aasahan mo sa kangkungan ka pupulutin. Now tell me, anong sinabi mo kay Carmina kanina? Bakit di siya umuwi? Tanong ko sa kanya habang mariin na inapakan na isa niyang kamay.
Napahiyaw ito sa sakit. Hindi naman ako nagpatinag at galit kong tinitigan habang inihintay ang kanyang sagot. Gusto pa nga sana tong daluhan ng kanyang kasambahay pero masama ko yung tinitigan. Natatakot tong napaatras. Shit! You, Peter? May bala ka bang patayin ng kuko ko? Galit na hiyaw nito dahil sa sakit. I am waiting. Kapag hindi ako makontento sa sagot mo ngayon, aasahan mo bukas na bukas din. Wala ka nang babalikan pang trabaho. Nakangisi kong sagot sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Fine, fine. Sasabihin ko na. Sinabi ko lang naman kanina na nabuntis mo si Kyla. Yun lang at hindi na natuloy pa ang sasabihin nito nang muli ko tong sipain sa kanyang tagiliran. Napaubo pa ito sa sakit pero ni kahit na konting awa, wala ko naramdaman sa kanya. Bagay lang sa kanya to. Gusto niyang sirain ang pagkasama naming dalawa ni Carmina? Pwes, sisirain ko din ang buhay nito. Kaya pala nagalit ang asawa ko. Kaya pala hindi siya umuwi kanina. Well, now I know. Pero payong kaaway lang, John Ray. Sa sunod na gawin mo pa ito ulit, hindi ako mangingimi. Paputulan ko ng dila para mabawas-bawasan yung kadaldalan mo. Isa ka lang sisiyaw sa paningin ko, John Ray. Subukan mong lumapit ulit sa kanya dahil sisiguraduhin ko. Susunod na pagkikita natin, paglalamayan ka na. Pagbabanda ko dito at mabilis ako naglakad, pabalik ng aking kotse. Ano ang gagawin ni Peter para masuyo si Carmina at malinis ang pangalan sa asawa? Anong gagawin ni Carmina ngayong sa kaalaman niya ay nabuntis ng asawa si Kyla? Paniwalaan kaya niya si Peter sa magiging paliwanag nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.